Yo, what's up mga kaibigan? Nadi na tayo magkwentuhan. Naganap kanina ang game ng Dallas Mavericks at ng Sacramento Kings kung saan nakuha nga ng Kings ang 113-107 win. Sa game na ito ay opisyal nang umangat sa 7th all-time sa assist leaders ang triple-double King Russell Westbrook. At nilagpasan na nga niya mga kaibigan si Magic Johnson matapos na magtala ni Westbrook ng 21 points, 5 rebounds, and 9 assists on 5 of 9 shooting sa 3-point line sa game na ito. Nahawakan na din niya ang record at 2,000 steals at umabante na siya sa 14th place of all time. 5 player lang nga sa history ng NBA ang may 25,000 plus points and 2,000 steals at yan nga ay si LeBron James, Karl Malone, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon at Russell Westbrook. 21 points din nga ang ambag ni Keon Ellis at surprisingly ay nagawa pa rin nga ng Kings sa manalo kahit na 9 points lamang si DeMar DeRozan sa game na ito at out pa nga si Domantas Sabonis at Zach LaVine. Sa Mavs naman ay 23.6 rebounds and 5 assists pa din naman si Cooper Flagg on 7 of 13 shooting sa field at 3 of 4 shooting sa 3-point line, ngunit hindi nga yan naging sapat mga kaibigan. So kudos nga kay Westbrook sa panibagong personal record and achievement na naman. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Davis. Kahit na muli itong tinamaan ng groin injury at hindi nakakapaglaro, madaming team pa din nga nananatiling interesado sa multi-time All-Star big man at isa nga dito ay ang Golden State Warriors na ayon kay Chris B. Haynes ay sinubukan na gumawa ng trade para kay AD, subalit hindi nagustuhan ng Mavs ang kanilang initial offer. Kaya naman ngayon ay susubukan ng Warriors na gumawa ng panibagong offer at posibleng hihingi pa nga sila ng tulong ng third team upang makompleto ang trade na ito. Hindi naman nila sinabi kung sino bang inoffer ng Warriors na hindi nagustuhan ng Mavs. Subalit ang obvious nga na sinusubukan nilang i-trade lately ay si Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski. At kung ito nga ang simula ng rebuild ng Mavs, malamang ay gusto nga nilang samahan ito ng iba pang young players and draft picks upang mapapayag silang bitawan ang kalibre ng player na tulad ni Anthony Davis, na superstar level pa din naman ang nilalaro tuwing healthy siya. Subalit bibihira nga siya maging fully healthy ng 10 games straight, kaya naman medyo bumabagsak talaga ang kanyang trade value. Subalit kung magagawa nga ng Mavs na makuha ang 23-year-old Jonathan Kuminga and Moses Moody at 22-year-old Brandon Podziemski at sasamahan nila sa Mavs ang number 1 pick Cooper Flagg, 25-year-old Brandon Williams, 21-year-old Derek Lively at 22-year-old Max Christie and Ryan Nembhard, magandang simula nga ito kung sakali para sa kanilang rebuild. Not enough yet, subalit a good start nga kung sakali mga kaibigan. Ang tanong lamang para sa Warriors ay tama nga ba ang desisyon na gumawa ng trade para sa injury-prone star na tulad ni AD na may sahod na 54 million ngayong season, 58.5 million sa sunod at 62.8 million sa huling taon ng kanyang kontrata kung saan 34 years old na siya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Dapat nga ba talagang pumukol ang Warriors dito ng trade mga kaibigan?